Click version to mga katropa, nagre-remap tayo gamit yung Honda Flasher. Nire-remap natin kasi para gumanda yung performance sa motor ni boss. Pero binuhay namin to, dinala ni boss dito nakagarong. Tapos dito naman kay Gentle. Gentle, anong ginagawa mo yan? Mini driving light, busina. Saan yung busina ni boss? Ay kay Giovanni. Original knock? Ha? Fake. Tapos dito naman si boss dumayo pa sa atin kasi nagpagawa sila ng motor. Yung motor niya kasi namamatay-matay kapag binibirit or kusang tumitirik. Pinagawa niya na dun sa ibang shop. Nagpalit sila ng buong stator na yung wire ng stator ay hanggang dun na sa ECU. Wala na siyang dugtungan dito sa kanyang error 12 na sinasabi natin yung nasusunog. At nagpalit na rin ng CPK sensor pero ganun pa rin. Namamatay-matay pa rin kaya ang ginawa namin, nagpalit kami ng bagong CPK sensor. Dahil yung pinalit nilang CPK sensor ay e-power ano? E-power yung pinalit nila pero mas okay kung Racing Monkey. So wala nang ibang magandang brand na CPK sensor kundi Racing Monkey. Mas okay siya. Proven na, attested. Hindi basta-basta tumitirik. Tapos nagpa-change code na rin siya. Si boss nagpapalit siya ng code. Tapos dito naman mga katropa, meron tayong gagawin dito na NMAX. Ang problema ng motor ni boss ay yung EBS niya. Naka always on yung kanyang indicator. Tapos yung kanyang preno sa likod. Kanina Daniel, yung preno niya sa likod barado ano? Sobrang tigas na dito pero sa likod ay pre-wheel pa rin. Hindi kumakagat yung kanyang preno. Ngayon, ginawa namin, tinanggal namin yung barado. So meron kaming solusyon dito para matanggal namin yung barado. So isa pa mga katropa sa problema ng motor ni boss, yung kanyang remote. Kasi pag binoboto niya, kung mapapansin nyo, wala na yung kanyang tunog, yung beep sound. Ngayon, ang ginawa, pinacheck niya dun sa ibang mekaniko, sa technician, kung bakit walang tunog. At ang sabi ng technician ay baka sira yung speaker. Kaya si boss umorder siya ng speaker na maliit, yung nakalagay dun sa bandang harapan. Pero nung dumating yung speaker daw, sinalpak nila, wala pa rin tunog. So kung sakali naka-encounter kayo ng ganito mga katropa sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, kapag sakaling walang tunog, ganito lang yung dapat natin gawin. Kung sakaling na-encounter mo yung ganito, kapag pinindot mo yung remote, walang sound, pero nagpa-flasher siya, so ito lang yung dapat natin gawin dyan. Dito kasi sa motor na Yamaha o kaya Aerox na keyless, pare-parehas lang yan, NMAX na keyless or Aerox na keyless, same lang ang process nito na meron silang silent mode, tapos meron silang sound mode, yung tumutunog. So ito kay boss ay naka-silent mode. Paano natin siya ibabalik dun sa tumutunog? Ganito lang yung dapat gawin natin. Sa remote, meron tayong lock, yung slow blink, tapos meron tayong unlock, yung fast blink. Yan, naka-unlock na tayo. Tapos, pinutin natin yung knob, lalabas yung ating key indicator pag pinindot yung knob. Isang pindot lang. Pag pinindot natin yung knob, pinutin natin ulit na long press. Tapos, mamamatay yung key indicator, hintayin yung tumunog. Yan, pag tumunog na siya, automatic, meron na siyang tunog yan. Narinig nyo? Ngayon, kung sakali mga katropa gusto nyo i-silent, same process pa rin yung gagawin nyo. Pinutin nyo itong knob, lalabas yung key indicator. Habang nakalabas yung key indicator, ilong press nyo lang. Mawawala yung key indicator, pero nakalong press pa rin kayo. Hintayin yung tumunog. Yan, tumunog na siya. Bitawan nyo, tapos kapag pinindot natin to ay silent na siya. Yan, naka-silent na. So kanina, naka-silent yung motor ni boss, kaya hindi tumutunog yung speaker niya. Siguro yung unang gumawa or nag-check, akala niya sira yung speaker, kaya nagpabili kay boss ng speaker. Pero nung binili yung speaker, hindi pa rin siya tumutunog kasi syempre naka-silent. So ganun na yung gagawin nyo. Kung gusto nyo ibalik sa dati na mayroon siyang sound, same process pa rin ang gagawin nyo. Pinutin nyo, habang nakalagay yung key indicator, long press nyo, hintayin tumunog. Pag tumunog na, meron na siyang sound. Yan, di ba? Napaka-basic lang. So, yun lang yung gagawin nyo mga katropa kung sakaling nag-silent or hindi tumutunog ang inyong remote. Kapag pinipindot nyo, ibig sabihin naka-silent mode siya. At yun lang yung gawin yung proseso para magkaroon siya ng tunog. Okay? So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan.
nagagamit yun sa inyong panganap buhay or sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless. At syempre, ingat sa pagwa-wiring. Alright, may sauna siya, di ba?